Good morning po mga kapatid. Happy Mother's Day po sa lahat po ng mga nanay. Pwede ba niyo pakibati kung nanay ang inyong katabi ng Happy Mother's Day? Huwag yung mga mukhang nanay, yung nanay talaga. Pag mukhang nanay, huwag niyo munang batiin. Happy Mother's Day po sa inyo. Okay? Kasi maganda binabati talaga ang mga nanay, lalo na ng mga anak. Kasi dati laging nagtatampo si Maylin, hindi ko raw binabati ng Happy Mother's Day. Sabi ko, hindi mo naman ako anak. Ba't kita babatiin? Di ba? Tama ba ako? Tama ako. Di naman niya ako anak. Ang dapat bumabati sa kanya yung mga anak namin. Pag Father's Day, sabi ko, wag mo rin akong babatiin kasi hindi rin kita anak. Di ba? Ang babati ay anak. Yan yung tatandaan ninyo palagi. Kasi Mother's Day siya. So, dapat ang anak ang bumabati. Lumulusot pa. Okay, at least nakalusot naman. At nawa sa mga simpleng mga paraan ay mapasaya kayo at maparangalan ng inyo pong mga anak ngayong araw po na ito. So, baka may mga nakaplanong surprise ang inyong mga anak na yayayain kayong kumain, tapos kayo rin ang magbabayad. Surprise talaga yun. Yan ang malaking mga surpresa ng mga anak natin. Nagpa-deliver sa Shopee ng in-order niya para sa iyo, pero wala siya at ikaw rin ang nagbayad. Mga surpresa talaga yan ng mga anak natin. Kasi yun naman talaga ang tungkulin ng mga anak, ang pasayahin, ang parangalan, i-honor ang kanilang mga nanay, lalo na sa ganitong mga panahon. Ephesians 6:2 and 3, honor your father and mother. This is the first of the 10 commandments that ends with a promise. And this is the promise: if you honor your father and mother, you will live a long life full of blessings. Take note the promise sa lahat ng mga anak: long life full of blessings. So the Bible tells us, if you honor your mother as well as your father, you will live a life full of blessings. In other words, God will bless you. Pagpapalain ka ng Panginoon. Kaya di ba halimbawa may nagbe-bless sa atin na bata o kabataan, pag nagmano sa atin, anong pinopronounce natin? Blessing. God bless you. In-honor ka niya, nirespeto ka niya, therefore, responsibilidad mong i-bless siya. Diba? So, that's the point. Ang sabi ng Bible sa atin, this is the commandment na merong promise. At ang promise, if you honor your mother, God will bless you. So, sa lahat ng mga anak, sa lahat ng kabataan natin, gusto niyo bang i-bless ni Lord? Gusto niyo ba ng long life full of blessings? A very simple principle na tinuturo ng Bible. Just honor your mother. Pag sinabi nating mother in this sermon, siyempre, sama nyo na rin yung tatay. Hindi ko lang siya masyadong binabanggit. Siyempre, dahil Mother's Day, bayaan nyo muna sila. Sa susunod, pag Father's Day kayo naman. So, ganun ang point natin. Kung gusto nyo ng buhay na mahaba at masagana, just honor your mother. Yan ang sabi ng Bible sa atin. Why we need to honor our mothers? Because God commanded it. Inuutos ng Diyos sa atin. May 10 utos ang Diyos at ang ikalima sa 10 utos, honor your mother and your father. Kailangan mong igalang ang iyong mga magulang. Igalang ang iyong ina. So God is commanding us to honor our mothers. This 5th commandment is not a suggestion. It's not an option. It is a command. Utos yan. At ang utos sa atin, igalang ang ating pong mga nanay. So either of the two, you obey or disobey this 5th commandment. Dalawang bagay lang yan. Sundin nyo o hindi nyo sundin ang ikalimang utos. Number 2, Jesus exemplified it. Ipinakita mismo ni Jesus, hindi lang niya iniuutos, nagbigay halimbawa pa ang Panginoong Jesus kung paano gumalang sa nanay. Ipinakita niya yan habang siya'y nagdurusa dun sa krus. Sabi po ng Juan 11:26 hanggang 27. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina,
At ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi ginang, narito ang iyong anak. At sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. Take note this. Mula noon, siya'y pinatira na ng alagad na ito sa kanyang bahay. Many interpreters have tried to explain those statements. Sabi ng Katolisismo, o kita nyo, ang mother ng church ay si Mary, kasi sa kanya inihabilin ang mga alagad niya. O yan ang sabi nila. Sabi ng mga Protestant and mga Evangelicals, ang ibig sabihin nito is obedience to the Lord. Pagsunod ng mga alagad kay Jesus na dapat ginagawa natin. But the simple explanation of this, napakasimple lang yan. Di mo naman kailangan ng mag-aral pa ng seminaryo para maintindihan nyo yan. Na ang ibig lang sabihin, may isang anak, nagmamahal, nagmamalasakit sa kanyang nanay. Yan lang naman kasimple yan, mga kapatid. Kung papaano ang isang Jesus na malapit nang mamatay habang siya'y nagdurusa, kumikirot ang sugat, nagdurugo ang kanyang buong katawan, nauuhaw, nagugutom, nakita niya ang nanay niyang nagdurusa, kaya naman sabi niya, kawawa naman ang nanay ko. Kaya sabi niya, nanay, huwag kang mag-alala, nariyan ang alagad ko, siya ang bahala sa'yo. Oy, alagad ko ha, huwag mo pababayaan ng nanay ko. Kaya sabi ng verse, from that moment, diba, dinala na niya ang nanay ni Jesus sa bahay niya para kalingain, alagaan, arugaan, kasi hindi na kayang gawin yon ni Jesus. Nakita niyo mga kapatid, mamamatay na lang si Jesus, ang iniisip pa rin niya, nanay niya. Ang sarap-sarap maging anak ni Jesus, di ba? O, kasi nagmamalasakit sa nanay. Hindi katulad ng maraming anak ngayon, mga wapakels. Pero mapupunta ng mall, bibili ng kung ano-ano, kakain sa mga anli-anli na yan. Di ba? Kung ano-anong bibilin sa sarili, uuwi, walang bit-bit man lang sa nanay. Tas pag namatay ang nanay, ang lalakas umiyak. Ang sarap ihulog sa hukay din, di ba? Kasabay. Kasi nga, ganun ang maraming anak. Mga walang pakialam sa mga nanay at mga magulang. So hindi dapat ganon. Kasi ipinakita ni Jesus kung paano magmahal ng nanay. Mamamatay na lang siya, ang iniisip pa rin niya nanay niya. Nakita niyo mga kapatid? And of course, you would not be alive without her. Utang natin ang buhay natin sa mga nanay natin. Sila ang ginamit ng Diyos para tayo maisilang sa mundong ibabaw at mag-aruga sa atin habang tayo ay lumalaki. Actually, yan pa lang sapat ng dahilan to honor your mother. Imagine nyo kung ang tatay nyo iba ang napangasawa, lalabas ba kayo? Hindi. Dahil ang tatay at nanay lang ninyo ang may tamang kombinasyon para lumabas ka, para magkarong ikaw. Diba? Ganun ang ibig sabihin. Kaya doon pa lamang sapat ng dahilan yan to honor them. At yan ang ginagawa natin every Mother's Day. Diba? And every day ng buhay natin to honor our mothers. Diba? Bigyan sila ng karangalan. At bilang pagkilala sa mga nanay natin ngayong espesyal na araw nila, pag-uusapan po natin ng isang nanay sa Biblia mula sa aklat ng Kawikaan 31. At habang pinag-uusapan natin ito at binabasa ang karakter ng nanay na ito, dalawa lang ang pwede niyong sabihin. Nanay ko yan. Diba? Sasabihin niyo yung isa, hindi ko nanay yan. Ganyan ang nanay ko, hindi ganyan ang nanay ko. Parang yung merong isang burol, may isang libing, lilibing yung nanay. Yung pastor nagsermon, sabi niya, narito po sa ating harapan ang isang mabuting ina. Nagsasakripisyo para sa kanyang pamilya at mga anak. Masipag, mabait, mapagmahal na ina. Sabi nung anak sa tatay niya, si Nico, tay, tignan mo nga, kung ang nanay nga ang nasa kabaong. Parang ibang sinasabi ni pastor. Malungkot yun, ha? Masalbahing anak ito. Kasi minsan iba ang sinasabi, di ba? Kung sinong nasa loob ng ataol. So habang pinag-aaralan natin ng nanay na ito, ang dialogue lang ninyo, kahit pabulong lang sa nanay ko yan, ganyan na ganyan ang nanay ko. Di ba? Naku po, wala ang nanay ko sa nabanggit ni brother. Kawawa ako. Tingnan natin. Verse 1 and 2. Ito ang mga payo ng ina ni Lemuel.
na hari ng masa, mayroon akong sasabihin sa iyo, anak. So nanay ang nag-uusap dito, kinakausap niya ang kanyang anak na isang hari. Hindi malinaw kung sino si Lemuel. Hindi natin masyadong kilala yan kasi diyan lang nabanggit yan sa Kawikaan 31. Sabi ng mga Bible scholar, it could be Solomon itself, si Lemuel. Palayaw daw niya yan, tawag sa kanya ng kanyang nanay na si Bathsheba. Or number 2, sabi ng Bible scholar, gawa-gawang pangalan lang yan ni Solomon to describe a good mother. Yan ang ibig sabihin. Ngayon, hindi malinaw sa atin kung sinong Lemuel yan. Yan man ay si Solomon or other Lemuel na hari, ay isa lang ang malinaw sa atin kung gaano kahusay yung nanay ni Lemuel in this context na ating pinag-uusapan. Di po ba? So, sino man siya, dapat malinaw sa atin kung gaano kahusay ang nanay na ito na worthy to be praised and honor. So, a mother who is worthy of honor and praise is the one who teaches and instructs her children. It is our duty of all parents, most especially mothers, diba, to teach and instruct their children. Kahit sino pa sila, kahit malayo na ang narating nila, kahit mataas na ang posisyon nila, kahit hari pa sila. Ang nanay ay nanay pa rin. Dapat ginagawa niya ang kanyang tungkulin para pagsabihan, payuhan, turuan, at bigyan ng instruction ng kanyang anak. Nakita niyo in this context, ang anak niya isang hari, king, mataas na tao na. Pero, hindi pa rin nagsawang mag-usap, magsalita yung nanay sa kanya. Meaning, binubungangaan pa rin niya, pinagsasabihan pa rin niya ang kanyang anak. Dahil yun ang trabaho ng isang nanay, ang bungangaan ang kanyang anak hanggang ito'y matuto. Titigil lang naman ang pagbubunganga ng nanay. Kailan? Kailan ba tumitigil magbunganga ang nanay? Pag binigyan mong pera. Hindi. Paghusay ka na. Di ba? Yun naman ang ibig sabihin. Paghusay na tayo, tumitigil din yan. Kaya listen, hanggat ang nanay nyo nagbubunganga, isa lang ang kahulugan, hindi pa kayo husayin. Di ba? Titigil lang naman yan, paghusay na kayo. O, ganun ang tamang dapat natin maintindihan. Kaya alam nyo, ang tawag ko nga sa mga nanay na nagbubunganga araw-araw, blessing in disguise. Hindi lang halata, pero blessing yun. Pagpapala yun. Kasi delikado pag wala nang nagbubungang nanay sa'yo. Yan ang mas malungkot. Biruin mo, nanay mo, kung saan ka nagpupunta, hating gabi ka na umuwi, madaling araw umuwi, dead ma lang. Hindi blessing yon. Ang blessing na nanay, bubungangaan ka dahil mali ang pinaggagawa mo. Yan ang mga pagpapalang mga magulang at mga nanay po natin. Usually kasi, kapag ang anak may asawa na, may trabaho na, nag-iintrega na, akala mo kung sino na. Akala mo kung mag-usap na sa magulang, lalo na sa nanay, ay parang sila na ang may karapatan na mag-usap ng mag-usap. Listen mga anak, kahit kayo ang nagpapakain sa magulang nyo, kahit kayong nagbibigay ng allowance nila, kahit kayong bumibili ng maintenance nila, dapat marunong pa rin kayong makinig sa kanila. Ganon tayo dapat bilang mga anak. Sumusunod tayo sa kanila at hindi sila ang pinasusunod. Nakakalungkot kasi kung minsan, yung mga anak pa mga matataas ang boses sa mga nanay at sa mga magulang. Listen mga anak, huwag niyong aalisan ng karapatan ang nanay niyo as well as your father na pagsabihan kayo. Anuman ang narating na ninyo sa buhay dahil ang nanay ay nanay pa rin. Dapat nakikinig sa kanila. Pwedeng maging mas matalino kayo sa nanay niyo dahil mataas ang napag-aralan niyo. Pwedeng mas marami kayong alam. But listen, hindi kayo pwedeng mas marunong sa kanila. Di ba? Kasi totoo ang kasabihang papunta ka pa lang, pabalik na yan. Magiging mali mo pa lang, naging mali na niya. Gagawin mo pa lang ngayon, nagawa na niya noon. So meaning, alam na niya ang pasikot-sikot ng dadaanan mo. So listen to her. Kasi mas magaling yan, mas marunong yan kaysa sa atin. Di ba? Kaya dapat nakikinig sa nanay. So listen parents, araw-araw meron kayong pwedeng ituro, ipayo at sabihin,
para sa makakabuti sa iyong mga anak. Kahit sila pang nagpapakain sa inyo, huwag titigil ang bibig hanggat hindi sila humihusay. Diba? Kailangan ninyong magbunganga para ituwid ang kanilang mga likong mga landasin. Diba? So dapat yan ang ginagawa natin. So ang tanong, ganyan ba ang nanay nyo? Magandang tanong, yan na yan ang nanay ko. Brother, araw-araw, bunganga niya. Ano? Pag nanay niyo ang nagbubunga sa inyo araw-araw, sabi ko sa inyo, blessing in disguise yan. Ano? Hindi lang halata, pero blessing yon. Kasi para yan sa ikabubuti mo. What she taught to her son. Anong itinuro ng nanay na ito sa kanyang anak? Anong instruction niya? Anong payo niya? Anong kanyang tinuturo sa anak niya? Anong ibinubunganga niya sa anak niya? Verse 3. Huwag mong uubusin sa babae ang lakas mo at salapi, at baka mapalungi kang tulad ng ibang hari. So instruction number 1 ay tungkol sa babae at pambababae. Womanizing. Siyempre, hari yun. Baliktarin natin, kung babae naman ang anak niya, huwag ka man lalaki. Yun ang ibig sabihin. Baliktarin nyo kasi minsan, akala natin lalaki lang ang nagluloko. Marami rin naman babae nagluloko. Diba? So, yan ang payo niya sa kanyang anak. Maraming pamilya ang nasisira dahil sa ganyang gawain. Kaya sabi niya, anak, masisira ang buhay mo riyan. Ayusin mo, huwag ka mambababae. Sabi niya, katulad ng maraming hari na nasira ang buhay. Nandamay pa yung nanay na ito. Ano? Mga nananahimik yung ibang hari, dinamay niya. Kasi totoo naman. So maybe alam niya ang kwento ni David, alam niya ang kwento ni Solomon, alam niya ang kwento ni Samson, alam niya ang kwento ng maraming mga Bible characters na nasira ang buhay dahil sa ganyang gawain. Kaya sabi niya, anak, alam mo ang mga nangyari sa ibang hari. Huwag kang tutulad sa kanila. Yan ang payo niya sa kanyang anak. Kaya dapat ganyan ng mga nanay. Yung mga anak nyo, pagsasabihan nyo, hindi yung kinukonsinti pa ko minsan. Dahil ayaw dun sa manugang niya, kukonsuntihin yung kanyang anak na gumawa ng mali. Hindi dapat gano'n. Kahit ayaw nyo sa manugang nyo, dapat ay hindi kinukonsinti sa maling gawain ang inyong anak. So pagsasabihan ng anak, ha? O mga nanay, listen. Mamaya pag-uwi, pagsabihan nyo agad, ayoko malalaman mabababae ka, ha? Narinig mo si brother. Ganyan. Pagbunga nga na kayo mamaya. Number 2, verse 4 and verse 5. Lemuel, di dapat sa hari ang uminom ng alak o matapang na inumin. Kadalasan paglasing na sila'y nalilimutan na nila ang matuwid at napapabayaan ang karapatan ng mahihirap. So payo number 2, instruction number 2 tungkol sa pag-inom ng alak, tungkol sa paglalasing, being drunkards. Anak, sabi niya, ayaw kong mapariwara ka tulad ng ibang tao riyan. Dahil yung alak, sabi niya, nakakasira yan ng buhay. So umiwas ka sa pag-inom, lalo na sa mga matatapang na alak. Dahil ang tao, sabi nung kanyang nanay, pag nalalasing na, nag-iiba na ang ugali. Totoo naman, di ba? Ang mabait pag hindi lasing, pero pag lasing na, iba na. Kahit nga mga magkakaibigan, nagiinuman maya-maya, nagpapatayan Diba? Kanina lang, nagkakasayahan sila. Kanina lang ay okay-okay sila. Kasi nag-iiba ang isip. Dahil polluted na sila ng alak na naroon sa kanilang katawan. Tanong, may anak ba kayong manginginom or maglalasing? Magandang tanong ulit. O mga nanay, sumagot na lang kayo sa loob nyo. Baka mabisto pa. May anak ba kayo na nagiinom? Anong ginagawa nyo? Diba? Lopo. Pinagluluto ko pa ng pulutan. Napakahusay mo namang nanay. Hindi yan dapat pinapalakpak ang mga nanay. Ang nanay, papayuhan niya ang anak niya na mali yun. Sabi niya, anak, huwag kang mag-iinom, huwag kang maglalasing, umiwas ka sa mga matatapang na alak. Dahil masisira ang buhay mo at makakasira ka ng buhay ng may buhay. So dapat ganun, pinagsasabihan talaga yan.
O mamaya pagsasabihan nyo, nanay nyo ba yan? Pinagsasabihan kayo? O pinagluluto pa kayo? O kaya sabihan, anak, happy birthday. Eto ang pang-inom nyo. Aba, di wow. Nakakawaw yung ganyang mga nanay. Nagbibigay pa ng pang-inom. Kailangan bang parangalan ng ganyang mga nanay? Aba, hindi. Kailangan ng nanay, yan ang nagtuturo na mali ang ginagawa ng kanyang anak. Katulad ng isang kwento, yung nanay, tinuturuan niya yung kanyang anak. Kasi yung asawa niya maglalasing. So ayaw niya na ang kanyang anak maglalasing din. Kaya sabi niya, anak, halika, meron ako ituturo sa yung lesson. Kumuha siya ng 2 baso. Sabi niya. Tapos yung isa nilagay niya ng alak, yung isa nilagay niya ng tubig. Sabi niya, anak, panoorin mo tong mabuti. Kumuha siya ng uod. Nilagay sa isang basong tubig. Anong mapapansin mo, anak, sa uod? Sabi niya, lumalangoy-langoy pa po sa tubig. Very good. Kumuha uli siya ng isang uod, nilagay naman dun sa alak. Sabi niya, anak, pansinin mo yung uod. Anong nangyari dun sa alak, dun sa uod na nasa alak? Namatay po. Ano ang lesson na dapat mong matutunan? Sabi niya, dapat po umiinom tayo ng alak para mamatay ang uod sa katawan. No? At huwag tayong iinom lang ng tubig kasi uuurin tayo. Mali yung lesson na natutunan. Ano? Kaya dapat direct ang turo. Ano? Kasi pag gumamit pa kayo ng visual aid, nadadali pa tayo. Ano? Mali ang naging pananaw. Kaya maglalasing tuloy yung bata. Ano? Na ang dapat matutunan niya, pag tubig, mabubuhay ka. Pag alak, mamamatay ka. Ano? So, mali yung turo na ito. Ano? So, kailangan tinuturuan ang anak. Verse 8 and verse 9. Ipagtanggol mo ang mga di makalaban, ipaglaban mo ang kanilang karapatan. Ipahayag mo ng malinaw ang katotohanan at ang katwiran at igawad ang katarungan sa api at mahirap. So tungkol ito sa pang-aapi at tungkol sa pagbibigay ng katarungan. So being just and fair. Sabi niya, anak, hari ka. At bilang hari, dapat just ka. Dapat fair ka. Dapat makatarungan ka. Yang mga api at mahihirap, ipinagtatanggol mo. Di ba ganyan ang mga politiko? Ngayong eleksyon, eleksyon na naman. Ako po, lahat ng mga plataforma nila, yung mga mahihirap na yan. Di ba? Yung mga naapi, ipagtatanggol namin. Libre ang edukasyon. Libre. Panahon pa ni kopong-kopong, yan ang pangako sa atin. Di na tayo natuto. Di ba? Bakit lahat ng mga plataforma ng mga kandidato puro sa mahirap? Majority tayo mahirap. Di ba? Sa Pilipinas, umunlad na ba tayo? Hindi naman tayo umuunlad. Sila lang yata ang umuunlad. Ano po? Pero hindi tayo. Yan naman ang gagawin nila. Bibigyan tayo ng ayuda. Kawawa naman ng mga manggagawa natin. Tataasan natin ang sweldo. Yan ang unang gagawin ko pag ako'y naupo. Yang mga guru natin, patataasan natin ang sweldo. Yang ating mga professional. Yang mga gano'n-ganyan. Lagi na lang mga kawawa. Naiisip lang naman tayo kapag eleksyon. Pagkatapos ng eleksyon, kawawa na naman tayo. Di ba? Kaya ngayong araw na ito, ibibigay ko sa inyo ang listahan ng iboboto nyo at hindi nyo iboboto. Ready na kayo? Nag-aabang kayo, ha? Oh. Joke lang yun. Hindi tayo nagbibigay ng ganyan. May karapatan kayong pumili. Pero dapat nagiging marunong tayo. Di ba? Sasabihin ng iba, pare-pareho po silang mga korap. Pumili ka ng less corrupt. Di ba? Pare-pareho silang masama. O, mga sinungaling. Pumili ka ng less na masama at sinungaling. Yung pinaka-less. Yun ang isipin mo. Yun ang pinakapiliin natin. Ano po? At baka yun ang kalooban ng Diyos na mamamahala ng ating bansa, ng ating bayan, at ng ating probinsya. Di ba? Kailangan ganon. Hindi tayo bumoboto batay sa kulay. Baka colorblind kayo. Magkamali tayo. Ano po? Kailangan yung tama. Nakita nyo, sabi niya, anak, hari ka. At bilang hari, nasa posisyon ka, sabi niya, dapat ipinagtatanggol mo ang api at mahirap. Yan ang dapat ginagawa ng mga politician natin. Pero minsan, hindi ganun ang nangyayari. Dahil ang batas natin para lang kanino?
Di ba? Sa mayayaman. Minsan gano'n, di ba? Pag mahirap, kulong agad. Pag mayaman, wala. Maglagay ka lang ng brace sa liig mo, laya ka na. Ano? Mag-high blood ka lang na ganyan. Okay ka na. Pero sa mga mahirap, pag gano'n, ma-high blood ka riyan. Diba? Minsan ganun ang problem sa atin. Kaya dapat nagiging marunong tayo sa mga pagpili. Verse 10. Mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Nag-ship. Asawa. Ang tinutukoy na rito sa mga susunod. Pero syempre, ang context natin, nanay pa rin. So asawa, syempre, yung asawa na yun, nanay din siya. Ano po? So ano raw yan? Mahirap daw makakita ng ganyang klaseng nanay or asawa. Sa Ingles, mas maganda siya. Sabi niya, a wife of noble character who can find. She is worth far more than rubies. Sabi niya, sinong makakakita ng ganyang klaseng asawa? Ng ganyang klaseng nanay? Ang katumbas niya ay higit pa sa mamahaling ruby. Sa mamahaling ginto, alahas, at anumang mga hiyas na meron tayo. So, a wife or a mother of noble character. Diba? Yan yung mga nanay na karapat dapat parangalan. Diba? Yung merong noble character. Ano po? Sabi ni Haring Solomon, sino bang makakahanap niyan? Kayo ba nakita na ninyo yan? Ang nanay niyo ba is with noble character? Ang wife niyo ba, noble character? Meron ba niyan? Diba? Kasi si Solomon, alam niyo ba, 1,000 ang asawa niya, pero yan pa rin ang dialogue niya. Sabi niya, a wife of noble character who can find? Kasi ako, sabi ni Solomon, di ko nga makita eh. Naka-1,000 na siya eh. Sabi po ng 1 Kings 11:3, he had 700 wives of royal birth and 300 concubines, and his wives led him astray. Nakita nyo? 1,000 lahat ang kanyang kasama, naging asawa niya, pero lahat sila ay naging dahilan para sumamba siya sa Diyos-Diyosan. Kaya sabi niya, sino makakahanap talaga ng asawang mahusay? Or in our context, sino makakahanap talaga ng nanay na mahusay? Nakita nyo ang paghahalin tulad ni Solomon sa asawang ito, sa nanay na ito? Ano raw? More than rubies. Higit pa sa mamahaling hiyas. Alam nyo ba kung anong ibig sabihin pag ikinumpara ka sa mamahaling hiyas? Sa alahas, sa ginto? Alam nyo kung anong ibig sabihin nun? Your importance. Yung kahalagahan mo. Diba? Kayo, ang nanay nyo, sa inyo ikukumpara. Sige nga, ngayon, ang nanay ko ay katulad ng blank. Anong ikukumpara nyo? Katulad ng sirena. Araw-araw bunga ng bunga. Ang ingay. Tulog pa ako'y naririnig ko na siya. Malayo pa ako'y naririnig ko na. O katulad siya ng panahon. Weather lang. Pabago-bago ang panahon. So, kailangan kinukumpara natin sila sa mga mahalagang bagay. Verse 11. Bakit siya tinawag na a woman, a mother, or a wife of noble character? Anong character niya? Verse 11. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa, so vice versa, ng kanyang mga anak, at saganang pakinabang ang makakamit niya. So, she is trustworthy. So siya po ay mapagkakatiwalaan. Alam niyo, sa bahay naman talaga, yan ang pinakamahalaga. Sa asawang babae, sa asawang lalaki, sa mga anak, sa mga magulang, yung trustworthy tayo, mapagkakatiwalaan tayo. Diba? Kapag ang tiwala na wala na sa bahay, magulo yun. Yan ang simula ng pagkakagulo, pagkakaaway-away, pagkawatak-watak ng pamilya. Kaya mahalaga, nagtitiwala tayo sa isa't isa. Sasabihin naman ng asawang lalaki, wala naman ako ginagawang masama. Oo, wala kang ginagawang masama, pero mukhang meron. So dapat walang ginagawang masama at at hindi rin mukhang may ginagawang masama. Diba? So mahalaga yan. Kaya kahit sa mga anak, pag sinabi nyo pupunta kayo ng kapilya, pupunta kayo ng kapilya. Hindi yung kung saan sa kayo nagpupunta. Kaya nawawala ang tiwala ng mga magulang. Kaya minsan magpapaalam ka, hindi ka napapayagan. So dapat trustworthy tayo. Mga nanay, pag sinabihan kayo ng sikreto, huwag niyo yung sasabihin.
Trustworthy kayo. Marami kasing nanay, di ba sasabihin nyo, nanay, may secret ako. Oo, sa atin dalawa lang yan. O, mamaya ko nakwento na sa mga dabarkads, yung buhay ninyo. Verse 12, pinaglilingkuran niya ang asawa habang siya'y nabubuhay. Pawang kabutihan ng ginagawa at hindi kasamaan. So, naglilingkod, pinalilingkuran ng bahay, ang asawa at mga anak. Sa meaning, caring, maasikaso, maintindi sa asawa at mga anak. Ganyan ba ang nanay nyo? Sabi nyo, nanay ko yan, maasikaso, maintindi. Marami kasing mga nanay, hindi maintindi, hindi maasikaso. Wala rin mga pakialam ko minsan. So kasi noon, di ba, ang konteksto naman talaga, di ba, ang konteksto noon, ang nanay talaga ang nasa bahay. Ang tatay nagtatrabaho. Yan ang konteksto talaga dati. Kaya ang context niya, ang ginagawa ng asawang babae, pinaglilingkuran ng asawa at pinaglilingkuran ng kanyang mga anak. Maasikaso talaga. Kaya pag uwi pa lang ng asawa, may nakaredy ng pagkain, may masahe pa yan, yung mga anak niya malilinis, maayos. Kasi maasikaso sa kanyang pamilya. So dapat gano'n ang isang nanay. Maintindi, maasikaso sa kanyang pamilya. Verse 13 and 19. Wala siyang tigil sa paggawa. Take note walang tigil sa paggawa yung nanay dito. Hindi na halos nagpapahinga. Anong ginagawa niya? Humahabi ng kanyang telang lino at lana. Siya'y gumagawa ng mga sinulid at humahabi ng sariling damit. Hard working yung nanay dito. At anong ginagawa niya? Nananahi. Napakasipag niya. Halos hindi raw siya nagpapahinga, kakatahi, kakahabi, kakasulsi ng mga kailangan sulsihin. Ganyan ba ang nanay nyo? Mananahi? Hardworking? Kasi ako, nanay ko ganyan, ang inda ko. Mananahi, kasi meron siyang makina ron sa bahay. Yung aming kortina ngayon, next year, short na yun. Next year, punda na ng unan. Kasi gano'n ang mga mananahi, di ba? Kung anong meron, tahi lang ng tahi. So, next year uli, may kurtina uling bago. Next year, short uli yun. O kasi mananahi. Pagpapasok ng eskwela, kasi di ba yung mga t-shirt natin, minsan may butas sa kilikili, tatahiin niya yun. Diba? Mapapansin mo pag suot mong ganyan doon sa short mo, may butas pala, sasabihin, hindi, may sira. Tahi, tapos. Ang mga nanay ngayon, nay, may sira ang i-double adhesive natin, anak. Ang mga nanay ngayon, double adhesive ang gamit. Yung iba, ang gamit Tadyo, stapler, si Tadyo. Ay, ang gamit niya. Ay, halika, stapler natin yan. Imagine niyo, stapler ang gamit. Delikado pa sa anak yun. Dapat, di malang mag-effort na manahin ng konti. Kahit malang, tinatahi na ba kayo, stapler pa rin. Stapler pa rin daw. Mas mabilis kasi yun. So, marunong manahi yung ganyang mga nanay, hardworking sila. So, maintindi sa mga pangangailangan ng kanilang sambahayan. Verse 15, bago pa sumikat ang araw, inihahanda na ang pagkain ng buo niyang sambahayan, pati na ang mga gawain ng katulong sa bahay. She wakes up early. Nakita nyo? Maagang gumigising yung nanay dito. O, nanay nyo ba yan? O nanay nyo, tanghali na, nakahilata pa rin, naghihilig pa. Dapat ganyan ang nanay. Yan ang mga traditional na nanay talaga. Gumigising talaga sila ng maaga. At bakit sila gumigising ng umaga? Hindi para mag-cellphone, hindi para kung ano pa man. Para ihanda ang makakain ng kanyang buong sambahayan. Ganyan ang nanay. Ganyan ba ang nanay nyo? Sabi, ganyan ang nanay ko. Naku po, hindi ganyan ang nanay ko. Pass na. Next. Verse 16 and 17. Mata niyang tinitignan ng bukid bago siya magbayad. Ang kanyang naiimpok ay ipinagtatanim ng ubas. Gayunman, take note, naiingatan niya ang kanyang kamay at katawan upang matupad ang lahat ng kanilang tungkulin araw-araw. She was taking good care of her body. Nakita nyo? Ang sipag-sipag ng nanay na ito.
Late nang matulog, maaga nang gumising, ang dami niyang trabaho sa bukid, ang daming trabaho sa bahay. But take note, hindi daw niya pinababayaan ang kanyang katawan. Diba? So inaalagaan niya ang kanyang sarili, ang kanyang katawan. So meaning, yung nanay dito, hindi lost siyang maganda at sexy pa rin ang kanyang nanay, kahit masipag. Dapat ganyan ang mga nanay natin. Sabi, nanay ko ba yan? Di ba? Kasi maraming nanay ngayon, maasim na ang mukha, pati amoy, maasim pa rin. Dapat mababango naman. Alagaan nyo ang inyong sarili. Ano po? Katulad ng babae in this context. Verse 18. Sa kanya'y mahalaga ang bawat ginagawa. Hanggang hating gabi, makikitang nagtsitsaga. So she sleeps late at night. Sabi ko nga sa inyo, yan ang traditional mother. Late nang matulog, maaga pang gumigising. Ganyan ang mga talagang nanay, di ba? Traditional. Siyempre, nag-iiba ang panahon. Marami kasing mga nanay ngayon nagtatrabaho na rin. Di ba? Katulad ng tatay, o kaya minsan ang tatay ang nasa bahay. So, dapat, ikaw naman ang gumising ng maaga. Nagbaligtad na ang panahon ninyo. So, ikaw naman ang gumising ng maaga at matulog ng gabing-gabi. Di ba? Dapat ganon. Hindi yung ikaw na nga ang naunang natulog, ikaw pa huling gumising. Ano? Masaklap na nanay ang ganyan. Ano po? Verse 20. Matulungin siya sa mahihirap at nangangailangan at bukas ang palad. Actually, majority talaga ng nanay ganito. Helpful to the needy. Ang heart nila napakalambot, di ba? Sa mga nangangailangan talaga ng tulong. Basta may lumapit sa bahay, pag ang tatay ang nakausap mo, wala yon. Anong ginagawa mo yan? Ganyan mga tatay. Pero pag nanay, ano po yon? Di ba? Iba ang nanay, di ba? Talagang matulungin yan. Lalo na sa mga probinsya, talagang matulungin yan. Naalala ko dati lagi. Kasi noon, di ba, nung pumutok ang Pinatubo, maraming mga nagkalat na kung saan nagpupunta, humingi ng tulong. Laging meron sa amin. Kaya ako, naglalaro. Pagbalik ko, wala kaming pagkain. Nagluluto uli ang nanay ko kasi pinakain niya sa mga rumating. Ganun ang mga nanay. Bukas ulit may rarating ganun ulit. Di ba? Kasi ganun ang nanay. Talagang sila ay mga mababa ang loob, matulungin. Di ba? Mabilis silang maawa doon sa mga nangangailangan. Nanay nyo ba yan? Di ba? O kaya hindi nyo nanay yan. Ano po? Hindi matulungin. Verse 30. Mandaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda. Ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pangararangalan. So meaning, she was beautiful inside and outside. Hindi lang siya nagpapaganda ng mukha, hindi lang niya inaayos ang kanyang panlabas, kundi higit sa lahat, inaayos niya ang loob niya dahil yun ang gandang hindi kumukupas. Yan ang higit niyang pinagaganda sa kanyang buhay. So ganyan ba ang nanay niyo? Maganda na ang mukha, maganda rin ang loob? Hindi po, yung loob lang ang maganda. Okay na yun. Ano? Kesa naman labas lang ang maganda at yung loob ay hindi. Tingnan niyo ang pagtatapos ni Solomon. Kaya sabi ni Solomon, kung ganyan ang nanay niyo, verse 31, sabi niya, ibunton sa kanya. Ano yung ibig sabihin ibunton? Bigay niyo lahat sa kanya. Itodo niyo lahat. Ibigay niyo ang lahat ng parangal, karapat dapat siya sa papuri ng bayan. Papuri ng asawa, papuri ng mga anak, papuri ng lahat ng tao. So marapat siyang parangalan at pasalamatan at ipagmalaki. Kaya ang mga nanay natin, pinagmamalaki natin sila, hindi pagpatay na. Ngayon pa lang ikinukwento na natin ng nanay natin. Diba? Ngayon pa lamang pinagmamalaki na natin sila. Hindi yung laging kayo lang ang pinagmamalaki nila. Alam nyo ba ang mga nanay natin? Na wala silang bukang bibig kundi tayo. Lalo na nung maliit pa tayo. Lahat ng kwentuhan, pwedeng hindi kakasal eh. Alam mo, Albero, salad na nga lang favorito ito ng anak ko. Diba? Ganyan ang mga nanay. Lagi kang kasama, kasahog sa kanilang kwentuhan. Kasi lagi kanilang ipinagmamalaki. So dapat ganun din tayo. So dapat ipinagmamalaki ang mga nanay natin. Nagiging proud tayo sa kanila. Verse 28, sabi niya, iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri siya ng kanyang kabiyak. Umagang-umaga pa lang, pinupuri na siya ng kanyang mga mahal sa buhay. Most especially ng kanyang anak. Pinupuri siya
sa kanyang luto, sa kanyang labas, sa kanyang pagtuturo at pag-aasikaso sa kanyang buong pamilya. So dahil yun ang dapat nilang ginagawa. Kaya sabi ni Haring Solomon, verse 29, maraming babae na mabuting asawa or vice versa, mabuting nanay, ngunit sa kanila ay nakahihigit ka. Kaya sabi nung anak, in this context, anak ang gagamitin natin, maraming good and better nanay, pero nanay, the best ka. Di ba? So i-hashtag na ninyo yan mamaya, best nanay, yung nanay ko. Di ba? Pangalanan naman ninyo. Maraming good, maraming better nanay, pero sa mata ng anak, isa lang ang best nanay, yung nanay niya. Di ba? At patunayan yung best kayo ngayon. Tumayo kayo lahat ng nanay, dalhin nyo ang sobre ninyo. Ano? Patunayan yung best kayo. Palakpakan natin lahat ng nanay po natin. Patayin natin lahat po ng nanay po natin at atin silang ipapanalangin dito sa harap. Ano po? At habang kayo tumatayo ay narito ang buslo ng offering ninyo ng inyong Mother's Day offering. Dito lang, tadya. Dito lang po mga nanay ha, pagpe-pray po namin kayo. Ako, napakaraming nanay pa natin. Ano? Sa lahat po ng mga anak or gustong bumati sa mga nanay nilang nasa harap, pwede po niyong batiin. Baka may ibibigay kayo. Ayan. Muli po palakpakan natin ang mga nanay po natin. Thank you po sa inyo pong mga pagsasakripisyo, pagmamahal sa amin po na inyong mga anak. Ano po? Sa mga anak po ninyo at sa mga anak po ninyo dito sa church. Thank you po sa inyo. Ayan. So happy Mother's Day. So pwede ba tayong tumingin lahat? Ipag-pray natin sila mga kapatid. Panginoon, salamat po sa mga nanay na ibinigay po ninyo sa amin. Hindi po kayo nagkamali ng pagbibigay sa amin ng mga nanay na aaruga, kukupkop, magpapalaki po sa amin. Kaya salamat po dahil alam po namin, hindi man sila perpekto, ginawa po nila ang best nila para sa aming mga anak po nila. Alam po namin, Panginoon, na maraming good, better nanay pero sa aming paningin. Ang mga nanay po ng Cardona Church of Christ, sila po yung best para po sa amin. Kaya Panginoon, ang aming pong prayer, mahabang buhay na merong pong taglay na lakas pa ang ipapahiram po ninyo sa kanila. Kasi gusto pa namin silang makasama. Gusto pa po namin maramdaman ang kanilang pagmamahal, ang kanilang pagkalinga at pag-aasikaso sa amin. Gusto pa namin marinig ang kanilang mga pagbubunganga para sa mga pagtutuwid ng aming pong mga landasin. Gusto pa po namin silang masuklian sa iba't ibang kaparaanan para po mapaligaya sila sa kanila pong mga buhay. Kaya ang prayer po namin, samahan po ninyo ang mga nanay po namin ito. Huwag niyo po silang pababayaan. At sa mga simpleng kaparaanan na gagawin po ng mga anak nila ngayong araw po na ito, maramdaman nila ang kanilang pagmamahal para po sa kanila. Muli po sa inyo ko po pinagkakatiwala lahat po ng mga nanay po na ito. In Jesus' mighty name. Amen. Amen po and God bless. Happy Mother's Day po sa lahat po ng mga nanay po natin. Happy Mother's Day po.